Mindset number 4. Hayaan mo na ang pera ang magtatrabaho sa'yo. Ano ang common advice na naririnig mo noong bata ka pa? Mag-aral ka ng mabuti para pagkatapos ng graduation ay makahanap ka ng magandang trabaho at make sure na malaki din ang sahod at maganda ang benefits ng kumpanya. Marami sa atin ay na-program sa ganitong klase ng mindset ng ating mga magulang o yung mga kakilala at kamag-anak natin. Kaya hindi ka magtataka na halos lahat ng tao ay merong mindset na magtrabaho para sa pera. Wala namang masama kung magtatrabaho ang isang tao dahil majority ng trabaho natin ay marangal. Pero heto ang ibig kong sabihin. Kung nagtatrabaho ka man ngayon, ibahin mo ang iyong priority. Huwag kang makontento na magtrabaho hanggang tumanda. I-develop mo ang mindset ng mga mayayaman na pera dapat ang magtatrabaho para sa'yo. Simulan mo nang mag-ipon ngayon. Aralin mo kung ano ba ang leverage. Maghanap ng mga investment opportunities, magbasa ng financial books, manood ng mga videos gaya nito. At higit sa lahat, ibahin ang mindset pagdating sa pera. Kung naniniwala ka sa kasabihang money is the root of all evil o yung idea na di bali ng walang pera masaya naman ako, hindi ka yayaman dahil tinatanggihan mo ang biyaya na dapat meron sa'yo. At heto pa ang isang bagay na dapat tandaan. Ang oras at lakas natin ay merong limitasyon. Kung magtatrabaho ka habang buhay at hindi gagawa ng mga plano, maraming opportunity ang nasasayang. Kaya simulan mo ng aralin ngayon kung paano ka kikita ng pera kahit natutulog ka lang. Gaya nga ng sinabi ni Warren Buffett tungkol dito, if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Kaya kung may trabaho ka ngayon at malaking sahod ang iyong natatanggap, huwag mong sayangin ang opportunity na yan. Ipunin mo ang parte ng iyong sweldo, mag-aaral ka rin kung paano mag-invest, at hintayin mo lang na mga investment na ang magtatrabaho at magbibigay ng income sa'yo. Mindset number 5. Focus ka lang sa opportunity. Kung meron kang pangarap na gustong matupad o kung gagawa ng mga desisyon, saan ba nakatuon ang iyong atensyon? Ang pinagkaiba ng mga mayayaman at mahihirap ay ito. Ang mga mayayaman o mga tao na nagtatagumpay ay nakafocus 100% sa reward o sa tsansang mapapaunlad ba nila ang kanilang buhay o ma-increase kung anuman ang meron sila ngayon. Habang ang average na tao naman ay gumagawa ng mga desisyon na nakabase sa takot. Palagi silang naghahanap ng mga rason kung bakit ang isang bagay ay hindi mangyayari. Paano pag hindi nag-work? Paano pag nalugi lang ako? Wag na, masyadong risky. Kaya sa huli, wala talagang nangyayari at nagbabago sa kanilang buhay. Pero heto ang reality. Kung gagawa ka ng mga desisyon, lahat ay risky. Kaya masanay ka na involve talaga ang risk sa bawat desisyon na gagawin mo. Magpatuloy ka lang na tuparin ang iyong mga pangarap sa buhay at huwag na huwag kang susuko kung alam mo na merong malaking reward na naghihintay sa huli. Mindset number 6. Bigyan mo ng malaking halaga ang oras. Nakita natin na maraming tao ang pumipila pag merong sale. At ang iba dito ay pumipila sa counter sa loob ng 2 hanggang 3 oras para makuha yung discount. Bakit tinitipid nila ang pera at winawaldas ang oras? Pwede mo namang bilhin yan sa buong halaga in just 5 minutes or less. Ikaw, kung alam mo na mahalaga ang iyong oras, saan mo ito gagamitin? Lahat ng successful at mayayaman na tao ay binibigyan ng malaking halaga ang oras. Dahil pag nawala na ito sa'yo, hindi mo na ito maibabalik. Kung nagsasayang ka ng isang oras sa social media ngayon, hindi mo na yan maibabalik. So ano ang dapat mong gawin sa iyong oras para mabigyan mo ito ng halaga? Ito ang aking suggestion. Una, alamin mo kung ano ba ang iyong goal o gusto mong mangyari sa iyong buhay 5 to 10 years from now. Pangalawa, gumawa ka ng system kung paano mo yan ma-achieve. Pangatlo, i-reverse engineer mo ang proseso ng iyong goal. From 5 years na goal, ibaba mo ang iyong focus sa weekly achievements. Halimbawa, 5 years from now, plano mong magsimula ng sariling negosyo at kailangan mo ng 1 milyong kapital. So kung gagawin mo ang basic math, dapat 200,000 ang iyong target taon-taon. 16,700 naman buwan-buwan. 4,175 kada linggo. Kung masyadong malaki ang halaga na aking nabanggit, gumawa ka ng sarili mong target o amount at gamitin mo ang parehong principle. Kung gagawin mo ito, gigising ka araw-araw na merong purpose. Dahil meron ka ng goal. At kung meron ka ng goal, sasayangin mo pa rin ba ang oras mo? In conclusion, ang tunay na sukatan sa pagpapayaman ng isang tao ay hindi nakabase sa pera, kundi sa quality ng iyong mindset. Sa ating 6 na mindset na nabanggit, alin sa mga ito ang meron ka o plano mong ma-develop simula ngayon? Magbigay ka ng comment sa ibaba. Sana ay may natutunan ka sa topic natin ngayong araw. Maraming salamat sa panunood at sana ay magtagumpay ka.